Kabanata 186. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko pa natatapos ang pagpunan ng form. Sasagutin ko ito kapag tapos na ako. Panipi, maraming tao ang tatawag sa kanya. Karaniwan, sasagutin agad ni Gerald ang tawag, ngunit ayaw niyang gawin iyon. Nakikita kung gaano naging pagkabalisa si Jacob. Siya nga pala, 2 beses nang kumain si Gerald kasama si G. Rain dati. Alam na alam nila ang tungkol sa bawat isa. Hindi nila kailangang maging napakasibil sa bawat isa. Bakit mo pa pinupunan ng form? Pumunta at kunin ito. Bakit ka? Tinawag ni J. Rain. Mas mabilis na kunin ito. Panipi, namatay ang tawag. Walang sino man ang sumagot sa tawag sa mahabang panahon, kaya direkta itong nabitin. Ngini siya ni Jacob. Gerald, pipi ka talaga. Karapat-dapat ka sa pagiging. Tumunog ulit ang telepono. Halika, mas mabilis na kunin ang telepono. Panipi, sa oras na ito, mabilis na inagaw ni Jacob ang ballpen sa kamay ni Gerald ng direkta. Tinulungan niya si Gerald na sagutin ang telepono at ilagay ito malapit sa tainga. Gayunpaman, hindi man lang inunat ni Gerald ang kanyang kamay upang kunin ang telepono kay Jacob. Ganun lang siya nakaupo. Sa kabilang banda, sumando si Jacob kay Gerald at hinawakan ang telepono sa kanyang kamay, hawak ito malapit sa tainga ni Gerald. Ang eksenang iyon ay lumitaw na medyo nakakatawa. Ngunit hindi alintana ni Jacob ang iba pang mga bagay-bagay para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan. Wala siyang pakialam kung anong negosyo ang nasa isip ni G. Rain. Tinawag si Gerald. Nagpa siyang batiin si G. Rain sa pagtatapos ng tawag. Ginoo. Rain, hello. Panipi. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Gerald, ngayon lang kita tinawag. Bakit hindi mo ito kinuha? Marami ka bang ginagawa? Ngumiti si Bernard at sinabi. Ilang beses nang nakilala ni Bernard si Gerald, at medyo may magandang impresyon siya kay Gerald. Sa sandaling narinig ni Gerald ang tungkol sa proyekto ng paggawa ng kawanggawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Scott Howe Elementary School, ipinangako niya na tatapusin ang buong proyekto ng walang pag-aalangan. Ibinigay pa niya kaagad ang pondo. Bukod, ang isang mayamang kabataan na tulad niya ay isang palakaibigan at mapagpakumbabang tao. Hindi nagtagal ay napalapit na si Bernard sa kanya. Abala ako sa pagpuno ng dropout na aplikasyon mula ngayon lang. Pinagbawalan ako ng direktor ng departamento na mag-aral dito mula ngayon. Siya nga pala, G. Rain, ano ang problema? Panipi, ngumiti si Gerald. Naisip niya na ito ay isang tawag mula kay Zach. Ngunit hindi niya akalain na G. Rain pala iyon. Ikaw, labis na ginasto ni Jacob na takpan ang bibig ni Gerald. Mula sa pagsasalita ni Gerald kay G. Rain, nagsimulang makaramdam ng kaba si Jacob. Diyos ko, medyo malapit ang kanilang relasyon. Panipi, narinig ang sinabi ni Gerald, labis na kinakabahan si Jacob. Parang ganito yan. Ang aming proyekto patungkol sa Scout Howe Elementary School ay naantala dati dahil sa hindi sapat na pondo. Ngayon ay halos buong-buo na. Magagamit namin ito pagkalipas ng 2 buwan. Tinawagan kita upang malaman kung malaya ka. Bukas, mangyaring lumapit ka dahil may kaunting tungkulin tayo. Dito, panipi, mabuti, walang problema. Tumango si Gerald. Hindi, parang may mali. Gerald, anong sinabi mo kanina lang? Isang dropout application form. Panipi, ngayon lamang nabawi ang katinuan ni Bernard at napagtanto ang sinabi ni Gerald kanina lang. Tama iyan. Pinatalsik ako ng department director ko sa kolehiyo. Pinupunan ko na ngayon ang form sa harapan niya. Panipi, sa una, binalak ni Gerald na punan ang form at hinarap si Victor. Pagkatapos nito, doon lamang siya pupunta at makikipagkita ulit kay Jacob upang makita kung makakaintindi siya sa kanya. Nais lang niyang makita kung magkapareho pa rin ang mga bagay. Ngunit ngayon ay naisip niya kung maaari niyang hilingin kay G. Rain na sabihin ang isang bagay sa kanya. Gerald, bigyan mo siya ng telepono. Ngumiti si Gerald at tumango. Narito ka, gusto ka niyang kausapin. Panipi, oo naman. Hindi nagtagal ay inayos ni Jacob ang kanyang katawan at hinusay nang bahagya ang kwelyo. Ginoo, Rain, hello. Ikaw oo.
Wala ito, kundi isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Oo naman. Ano, siya, ba iyon si G. Crawford? O Diyos ko, syempre, siguradong ililihim ko ito. Oo naman, walang problema, huwag mag-alala tungkol dito, panipi. Napalunok ng bahagya si Jacob. Ang sinabi ni Bernard sa wakas ay labis na ikinagulat ni Jacob. Tiyak, alam ng lahat o narinig ang tungkol kay G. Crawford ng Mayberry. Bukod, si Gerald ay si G. Crawford. Tapos ka na ba? Ngumiti si Gerald at sinabi. Ginoo, Crawford. Oo, panipi. Ang ekspresyon ng mukha ni Jacob ay naging kagiliw-giliw na bigla. Napuno siya ng paghamak noong una. Ngayon, sinusubukan niya. Ang makakaya niyang makaye si Gerald. Ay, pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang pag-sign ng aking pangalan. Dito, tapos na akong punan ng form, maliban sa pag-sign sa aking pangalan. Panipi, kinuha ulit ni Gerald ang panulat. Hindi, malakas na sigaw ni Jacob. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gerald. Kabanata 187. Ginoo, Crawford, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wala ito, kundi isang hindi pagkakaunawaan. Panipi, labis ang pagkabalisa ni Jacob. Ano ang hindi pagkakaintindihan? Ni hindi ako nakaligtas ngayon. Sa Mayberry, mas mabilis akong umalis sa kolehiyo. Panipi, gustong pirmahan ni Gerald ang form. Ginoo, Crawford, nagkamali ako. Mali talaga ako. Sa totoo lang, mabibigyan lamang kita ng isang magaan na parusa para rito. Ngunit pinakinggan ko ang iba at nais kitang paalisin mula sa kolehiyo. Panipi, kung alam ng Chancellor na nais niyang paalisin na si G. Crawford, ng Mayberry mula sa kolehiyo, tiyak na masisira siya. Kahit na ang Chancellor ay walang nalalaman tungkol doon, tiyak na siya ay mapapahamak at maparusahan ng matindi na ibinigay na. Nais niyang paalisin si G. Crawford. Mabuti, kung gayon ano ang susunod na gagawin patungkol sa pangyayaring ito. Hiniling ni Cassandra sa isang mag-aaral na gawin ang ganoong bagay sa publiko. Tiyak na nasaktan ang pagpapahalaga sa sarili ng mag-aaral na iyon. Panipi, ni hindi alam ni Gerald nang magsimula siyang magkaroon ng kaunting pagbabago. Kapag nakikipag-usap siya sa mga bagay ngayon, hindi siya ang mahiyain at duwag na tao dati. Ngayon, sasabihin niya kung ano ang nais niyang sabihin ng direkta. Huwag kang mag-alala, G. Crawford. May kikitungo ko ito ng makatarungan. Panipi, bukod, magbigay ng $70,000 kay Leila sa ilalim ng pangalang ordinary man. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Salamat. Masyado kang magalang. Masayang ngumiti si Jacob. Saka tumanggo ng bahagya si Gerald. Tumayo siya saka umalis. Sa labas ng opisina, may bum-ontong hininga. Si Gerald ay tiyak na mapapatalsik sa paaralan. 3 taon na siyang nakakalungkot sa buhay mula noon. Ngayon, hindi na rin siya nakapagtapos. Panipi, nag-cross arm si Cassandra sa harapan niya sa pagbibitiw at ngumiti. Nang mapait, mabuti na lang at napatalsik na siya. Mas magiging mabuti kung hindi niya maiiwan ang Mayberry na buo. Gaano katapang sa kanya, natalunin si Victor. Panipi, galit pa rin sila kay Gerald. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto. Lahat sila ay nais na magmadali patungo kay Gerald at Ninishan. Muli siya ng masigla, kasama na si Cassandra. Gerald, mag-ingat ka lang. Mayroong isang maliit na hagdanan dito. Pagkatapos ng pag-aayos, panipi, ang tagpong iyon bago sila gulat na gulat. Nanlaki ang mata nila. Hindi nagtagal nakita nila si Jacob na tinutulungan si Gerald sa hagdanan, sinuportahan siya ng marahan. Ang hagdanan na iyon ay may 1 o 2 sentimetro lamang ang taas. Hindi ito kahit isang hagdanan. Bakit lumitaw si Jacob na? Parang takot na baka saktan nito si Gerald. Diyos ko, anong nangyayari? Nakanganga si Cassandra. Ginoo, mga Reed, Gerald, siya. Paano naman siya? Alam ko kung anong nangyari ngayon. Napakahulugan kong itanong sa iyo, Cassandra. Kung hindi sinabi sa akin ni Gerald ang tungkol dito, hindi ko rin alam na tinanong mo. Ang isang babaeng estudyante na tumayo sa publiko, na may hawak na isang karatula, naglitrato ka rin doon ng mga pangkat, hindi ba? Panipi, malinaw kong sinabi sa iyo tungkol dito ngayon lang. Panipi,
Hindi ko alam ang tungkol dito. Siya nga pala, ang bagay na ginawa mo ay sobrang galit, pinapahiya ang isang mag-aaral na ganoon. Sa una, nais ka ng aming kagawaran na igawad ka dahil ikaw ang pinakamahusay na guro. Ngunit kalimutan na natin ito ngayon. Panipi, ano, Rids, masipag akong nagtrabaho para sa gantimpala sa nagdaang 3 taon, nakinita ang lahat ng mga karangalan para sa kagawaran. Panipi, tuluyan nang natigilan si Cassandra. Ito ay isang problema pa rin kailangan naming talakayin sa kolehiyo. Kung nais naming panatilihin ka bilang isang guro dito sa amin na binigyan ng uri ng guro na ikaw ay, paano mo ba pinagsasabihan ang tungkol sa award na iyon? Ngini siya ni Jacob. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kay Whitney na mukhang gulat na gulat din. Tungkol sa iyo, ikaw ay naging pangulo ng unyon ng mga mag-aaral. Sa loob ng 3 taon ngayon, ngunit wala kang magawa. Kung may masamang nangyari, palagi kang maghanap ng tulong mula sa kagawaran. Ano pa ang magagawa mo maliban dito? Panatilihin lamang ang posisyon bilang pangulo ng unyon ng mag-aaral. Kung mayroong isang mas mahusay na kandidato, hihilingin namin sa iyo na magbitiw sa tungkulin. Panipi, ano ang mali? Sigaw ni Jacob kay Whitney bago siya bumalik sa kanyang opisina, na nakatalikod ang mga kamay. Naisip ni Whitney, manit. Ni hindi ako umimik kahit isang salita. Bakit? Bakit ganon? Habang pinag-iisipan sina Whitney at Cassandra tungkol doon, malamig silang tumingin kay Gerald. Mapait na ngumiti lang si Gerald. Tapos, tumalikod siya at umalis. Di nagtagal, may naririnig siyang balita patungkol kay Victor. Palagi nilang kinokondena siya at minamaliit. Ngayon ay oras na, upang makaganti siya sa kanila. Bumalik si Gerald sa silid-aralan, at napagtanto niyang umalis na si Harper at ang iba pa. Bumalik din siya sa kanyang dorm at humiga sa kama. Sinabi niya, kay Harper at sa iba pa na mabuti na ngayon. Tumingin siya sa oras, at napagtanto na 6:00 na ng gabi. Napagpasyahan niyang maglaro sandali sa kanyang telepono bago siya lumiko. Kabanata 188. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Cassandra sa kanyang iba pang social media account. Galit ako, ordinaryong lalaki, gusto kong pumunta at magpakamatay. Anong gagawin ko? Sinabi ni Cassandra. Sa totoo lang, nagalit si Gerald nang makita ang pangalan ni Cassandra. Kung ayaw mong mabuhay, pumunta ka lang at mamatay. Ano pa ang magagawa mo? Panipi, mabilis na sagot ni Gerald. Oh, ikaw ay kaya nakakainis. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay na ikinagalit ko. Panipi, nakatali ng dila si Gerald. Gumamit talaga siya ng isang masamang tono. Ngunit paano magagamit ni Cassandra ang isang matamis na tono sa kanya na kumikilos tulad ng isang spoiled na bata? Hindi alam ni Gerald kung paano tumugon sa kanyang mensahe. Manalo ka, palagi akong nagmamalasakit sa iyo, ngunit hindi mo ako pinahahalagahan. Ako'y lubos na nalulungkot, ngunit nais ko pa ring sabihin sa iyo ang tungkol dito. Alam mo, kung ano, ordinaryong tao, maaari ko lamang ibuhos ang aking damdamin at malayang makakapagsalita sa iyo. May nangyari ngayon. Alam mo ba ang tungkol sa kampanya sa pangangalap ng pondo para sa aking departamento? Dahil lamang sa isang nakakaawa na mahirap na B***starred mula sa aking klase. Nasira ang kampanya. Wala ng pera si Leila para mabayaran ang bayad sa medisina ng kanyang nakababatang kapatid. Ano ang mas mahalaga ay ninakawan ako ng pagkakataong makakuha ng gantimpala sa pinakamagaling na guro dahil lang sa kanya. Panipi, nag-donate ako ng pera para kay Leila. Nag-donate ako ng $70,000 sa kanya. At patungkol sa award ng guro, na iyon, tama ang paghahatid sa iyo. Panipi, diretsong saway sa kanya ni Gerald, hindi pinapansin ang nararamdaman. Ang nakakainis. Bakit ko naramdaman na gusto mo akong asarin? Tagumpay. Nako. Tuluyan ng hindi nakaimik si Gerald. Iniisip niya kung ang iba ay nakaramdam ng lubos na kaligayahan. Kahit na sila ay pinagalitan dahil lamang sa siya ay yumaman. Ngayon, baka ganon. Sa oras na iyon, nagpadala rin ng mensahe si Felicity kay Gerald. Nandyan ka ba? Ordinaryong lalaki. Sapat na kay Gerald ang mga babaeng iyon. Mawala ka. Hindi ako magagamit.
Saway ni Gerald. Oh, ang ordinaryong tao ay naging ligaw ngayon. Pinagalitan mo. Ako, panipi. Muling nagtali ng dila si Gerald. Tila totoo nga. Matapos siya ay yumaman, ang iba ay nakaramdam ng lubos na kasiyahan dito kahit na pinagagalitan niya sila. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanilang mga mensahe ng direkta. Nag-login si Gerald sa sarili niyang pangunahing account at nakipag-chat sandali kasama si Mila. Tapos, lumingon siya. Kinaumagahan, gumising ng maaga si Gerald ng umaga dahil sa pagpapaandar na binanggit sa kanya ni G. Rain dati. Ito ay sapagkat walang mapapansin ito kung maaga siyang nagising at pumunta upang kunin ang kanyang kotse. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang manatiling low-key. Narating ni Gerald ang park. Manalo ka, hindi ba iyon ang mahirap na tao? Hindi mo ba alam kung gaano nakakabigo kahapon, ni hindi man lang siya pinatalsik? Panipi, totoo yan. Pinalo niya si Victor, at maaari pa rin siyang manatiling buhay hanggang ngayon. Ito ay isang himala. Panipi, may mali. Tingnan mo siya. Alas 6 pa lang ng umaga. Saan siya? Pupunta ng maaga sa umaga. Gusto ba niyang tumakas? Panipi, oo. Malinaw na gusto niyang tumakas. Mga kapatid, tinalo ng B***. Starred na iyon ang ating Victor. Hindi natin siya dapat payagan na makawala dito. Pumunta ka at pigilan mo siya. Panipi, sa minutong pagpasok ni Gerald sa parke, hindi nagtagal ay napaharap siya sa 4 na babae. Ang mga ito ay walang iba kundi ang 4 na kababaihan na kinundena siya ng masama para kay Victor noong nakaraang araw. Mukhang dumating sila sa parke para sa isang morning run. Sa kasamaang palad, nabunggo nila si Gerald. Manalo ka, B***. Starred. Saan mo balak tumakas? Panipi, malamig na sabi ng babaeng tila pinuno nila. Kinuha ni Gerald ang kanyang susi ng kotse ng Lamborghini. Tumangala, at sumenya sa kotseng Lamborghini sa likuran nila. Hindi ako tumatakbo kahit saan. Gusto ko lang ihatid ang sasakyan ko. Panipi, malamig na sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, pinindot niya ang susi ng kotse niya. Isang tunog ng huni ang narinig. Ang mga ilaw ng kotse ay nag-flash at ang pintuan ay automatikong bumukas. Kabanata 189. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Natigilan ang 4 na babae. Ano, pag-aari ba ni Gerald ang marangyang kotse na ito? Hindi ba siya isang mahirap na tao mula sa aming kagawaran? Paano niya kayang magmaneho ng ganoong maganda at marangyang kotse? Kudlid. Humarap sila kay Gerald, at ang mukha ng mga ito ay nagbago ng husto. Ang kotseng iyon lamang ay mas mahal kaysa sa kotse ni Audi ni Victor. Ninisyon nila, so paano si Victor? Ito ay mas mahusay kaysa sa Victor. Ang cool ng kotseng Lamborghini na ito. Ang namumuno mula sa mga batang babae ay naging mapotla. Sumugod siya saka lumapit kay Gerald at kinakabahan na sinabi, Gerald, sa iyo ba talaga ang kotseng ito? Sa iyo ba ito? Kung hindi, iyo ba ito? Si Gerald ay tila sanay sa ganoong klaseng babae at ang kanilang mga tono. Hindi nagtagal ay malamig na niyang sinabi, ang astig ng kotseng ito. Ito ba ay humigit kumulang $1 hanggang $2 milyong? Panipi, hindi nagtagal ay lumapit ang babaeng iyon sa sasakyan. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Tingnan ang marangyang kotse na ito. Kung nakapag-upo man ako sa kotseng ito kahit isang beses, napakasaya ko na baka mamatay ako. Kudlid. Ang iba pang 3 mga kababaihan ay sumugod din sa kotse. Napatingin sila kay Gerald sa paghanga. Humigit kumulang $1,800,000. Sinimulan ni Gerald ang makina ng kotse, at ang isang kaakit-akit na tunog ng ungol ang narinig. Wow! Sobrang cool! Gerald, saan ka pupunta? Maaari mo ba kaming pasakayin? Panipi, mapang-akit na ngumiti ang babae at tinanong si Gerald. Mawala, malamig silang pinagalitan ni Gerald. Sa katunayan, sila ay medyo maganda. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay. Kinundena nila si Gerald alang-alang kay Victor. Ngayon pa lang, ngunit ngayon nais nila siyang sumakay sa kanila. Ang isang mabuting bagay na tulad nito ay hindi mangyayari. Pagkatapos nito, pinatakbo niya ang kotse at diretsyo na siyang umalis. Gerald, ikaw, hindi na sila pinansin ni Gerald.
Galit na galit sila kaya natatak ang kanilang mga paa. Hindi inaasahan, si Gerald ay isang sobrang yaman na tao. Naramdaman nila na parang nagdusa sila ng malaking pagkawala. Nasaktan nila ang isang tunay na mayaman na tao dahil lamang sa isang bobo na si Victor. Ito ay hindi lamang sulit. Kumusta naman si Gerald? Matapos niyang pag-alitan ng mga ito, diretso niya ang kanyang sasakyan papunta sa labas ng lugar ng conference hall. Bagaman maaga pa ito, nandoon si Bernard at ang iba pang mga pinuno. Mayroong dalawang bahagi sa pagpapaandar. Ang una ay nagsama ng pagpupulong sa pagtatatag ng paaralan na gaganapin isang oras. Mamaya, kailangang dumalo si Gerald sa pagpupulong kasama ang ilang iba pang mga pinuno sa isang nakahiwalay na silid ng pagpupulong. Pinondohan ni Gerald ang pagtatatag ng Scott Howe Elementary School, at tumulong siya upang maitaguyod ang 30 mga naturang paaralan. Ang mga paaralan ay espesyal na itinayo para sa mga bata ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng lugar na nagbibigay ng isang pang-edukasyon na platform. Para sa kanila, ito ay lubos na isang malaking kontribusyon. Tiyak, siya ay lubos na pinahahalagahan at pinahalagahan. Ang ikalawang bahagi ng pag-andar ay nagsama ng isang pagpupulong kasama ang guro ng pagtuturo at mga tauhan sa pangunahing conference hall. 2 buwan lamang ang natitira bago nila simulang mag-recruit ng mga mag-aaral. Kailangan nilang ayusin ang pagpili ng mga kawani ng pagtuturo ng maaga at magbigay ng pagsasanay para sa kanila. Kailangang sumali si Gerald sa unang bahagi ng pag-andar at pinilit na makinig kay Bernard na walang tigil na pinag-uusapan ang tungkol sa iba't ibang mga bagay sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, hindi plano ni Gerald na sumali sa ikalawang bahagi ng pag-andar na nagsasagawa ng pagpupulong kasama ang guro ng pagtuturo at kawani. Ito ay dahil hindi niya kailangang itaas ang anumang opinyon doon. Bukod, nakadama siya ng presyon, kasama ang isang grupo ng mga guro. Ang kanilang mga antas sa akademiko ay tiyak na hindi katapat sa bawat isa. Medyo may kaalaman sila at pipilitin nito si Gerald. Dahil siya ay malaya, nagpasya siyang tingnan ang isa sa mga paaralan na malapit sa venue ng pagpapaandar. Pagkatapos ng lahat, maaari itong maituring na isang partikular na makabuluhang bagay na kanyang nagawa. Hindi pinatakbo ni Gerald ang kanyang sasakyan. Naglakad na siya, papunta sa school sa halip. Dahil ang paaralang iyon ay halos ganap na naitayo ng maipagpatuloy nila ang proyekto, napunta na ito sa yugto ng pagbibigay ng kagamitan pagkalipas lamang ng 2 buwan. Ang buong paaralan ngayon ay nakatanim na ng mga puno at halaman. Hindi may kakaila. Ang paligid ng paaralan ay napakahusay na. Binigyan ng malaking pondo na ibinigay niya. Nag-snap siya ng 2 litrato ng paaralan, pinaplano na ipadala. At ibahagi ang mga ito sa kanyang kapatid sa paglaon. Tumigil ka na. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal kang mag-snap ng mga litrato sa paaralan? Hindi mo ba nakita ang babalasa? Karatula. Panipi, sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malamig at mahigpit na tinig ng babae. Natakot si Gerald. Tumalikod siya at nakita ang karatula. Inaangkin nito na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga litrato doon. Pasensya na, hindi ko yun napansin. Tatanggalin ko kaagad. Panipi, bagaman tumulong siya sa pagpopondo sa pagtatatag ng paaralang iyon, walang nahanap na espesyal si Gerald sa kanyang nagawa. Kaya sumunod siya at tinanggal ang mga litrato. Ikaw ba si Gerald? Panipi, nakakagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili na kinikilala ng babaeng iyon. Paglingon niya at nakita niya ang isang babaeng nakaitim na uniforme. Kilala ba siya nito? Lillian, kilala mo ba siya? Mayroong 2 iba pang mga kababaihan at isang lalaki sa tabi ni Lillian. Nagtataka ang tanong nila kay Lillian. Kabanata 190. Kilala ko siya. Classmate ko siya mula high school. Ano ang problema, Gerald? Halos 3 taon na kaming hindi nagkita. Nakalimutan mo na ba ako? Panipi, nagtatakang sabi ni Lillian. Ngunit maliban sa sorpresa, tila napuno siya ng isang uri ng pang-iinis sa sandaling iyon na kinukutya si Gerald. Ito ang uri ng pakiramdam na naramdaman ng isa nang sa wakas ay napagtanto niya na ang taong akala niya matagal nang nawala ay lumitaw ulit sa harapan niya.
Makalipas ang maraming taon, ang B. Asterisk star na akala niya ay matagal nang namatay ay lumabas ng wala. Saan man, napuno siya ng ganoong klaseng sorpresa. Sa totoo lang, ganoon ang pagtingin kay Lillian, natigilan din si Gerald. Nakatali siya ng dila. Tiyak, alam niya kung sino si Lillian. Nasa iisang klase sila mula noong ika-2 taon. Nang papasok na sila sa iba't ibang mga kurso sa junior high, inilagay ulit sila sa parehong klase. Sa sandaling iyon, tila si Lillian ay ang miyembro ng komite ng sining. Magaling siyang kumanta at sumayaw. Gayunpaman, walang espesyal sa kanilang relasyon noon. Ang isang batang babae tulad ni Lillian ay tiyak na magugustuhan. Ang mga batang lalaki na ang kanilang mga pamilya ay mayaman at pinahalagahan noong high school. Walang ganyang mga katangian. Si Gerald, dagdag dito, ang kanilang paaralan ay matatagpuan sa bayan, at si Lillian ay residente doon, kaya't ang kanyang panlasa at pinagmulan ng pamilya ay hindi pinapayagan na makipagkaibigan siya sa isang taong tulad ni Gerald. Sa loob ng 3 taon sa high school, ang mga bagay na sinabi nila sa bawat isa ay mas mababa kaysa sa sinabi nila sa isa't isa nang nagkita sila ng nagkataon doon sa paaralan ngayon lang. Kaya tiyak na hindi sila nakipag-usap sa isa't isa matapos silang magtapos sa high school. Bagaman napansin ni Gerald ang karumal-dumal na tingin ni Lillian. Ngayon pa lang, itinatangi pa rin niya ang mga bagay noong una. Oo, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Halos hindi kita makilala. Napakagwapo mo ngayon. Panipi, ngumiti ng bahagya si Gerald. Hoy, matagal na talaga. Kahit na maaari mo ring malaman kung paano purihin ang iba, ngunit bakit parang medyo awkward ako. Rito, nakikinig sa iyong mga papuri. Panipi, inikat ni Lillian ang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti ng malamig. Lillian, ipakilala natin siya sa atin dahil siya ay iyong matandang kamag-aral. Napansin ng babaeng iyon na si Gerald ay mukhang nakalulugod sa mata, kaya't ngumiti ito at diretsyong sinabi. Ano ba, Fiona, maaari mo bang itigil ang pamamasyal sa bawat lalaking nakilala mo palagi? Alam mo ba kung anong uri ng tao si Gerald noong high school ako? Panipi, aking Diyos. Nakatali ng dila si Lillian. Palaging ganoon ang kilos ng matalik niyang kaibigan. Nahumaling siya sa paghahanap ng kanyang kasintahan sa tuwing makakasalubong niya ang isang medyo gwapong lalaki. Ngunit naisip niya na kailangan talaga ni Fiona na imulat ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Lillian na aminin na si Gerald ay talagang gwapo. Ngunit siya ay isang, ano ang mali? Si Gerald ay isang kasumpa-sumpa na mahirap na tao noong high school pa lang. Alam mo ba kung ano ang karaniwang kinakain niya? Sa oras ng tanghalian sa oras na iyon, tanging simpleng tinapay ang kinakain niya na may ilang adobo na gulay. Bukod, napakasyabi ng kanyang uniforme na ang pantalon sa paligid ng kanyang mga tuhod ay napunit. Naglagay pa siya ng mga ito ng patch. Ngunit, hindi niya nais na bumili ng bagong uniforme. Panipi, ano, paano posible na mayroong isang mahirap na tao? Panipi, ang magandang babae, inilabas ni Fiona ang kanyang dila. Sinasabing siya ay takot at gulat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Lillian, pinalalaki mo ba ang mga katotohanan? Panipi, mapait na ngumiti ang lalaking iyon. Kung naging mahirap ako sa ganyan, sa palagay ko mas mabuti kung magpakamatay ako. Ano, nagpapalaki ba ako ng mga katotohanan? Gerald, sabihin mo sa kanila kung totoo ang sinabi ko. Panipi, naging balisa si Lillian. Nais lamang niyang patunayan sa iba na siya ay tama. Tungkol sa kung paano niya kinundena si Gerald at inisin siya, hindi man lang. Ito inisip ni Lillian. Para sa kanya, isang gossip topic lang si Gerald. Ngini siya ni Gerald. Oo, totoo. Ngumiti ng mahina si Gerald, napagtanto na ang ugali at katangian ni Lillian ay hindi nagbago. Bagaman inis siya nito, hindi naman siya lumitaw na galit. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Lillian ngayon lang. Wala siyang pakialam kahit mababa ang tingin nila sa kanya na ibinigay na. Walang katuturan kung ilantad niya ang kanyang totoong pagkatao at ipakita ang kanyang kayamanan sa harap nila. Nga pala, Lillian, bakit ka napunta sa paaralang ito? Sa nakikita ko, ikaw ang guro dito. Nakita mo ba ang iyong trabaho kaagad? Panipi, tanong sa kanya ni Gerald.
Nang umalis siya sa conference hall, nalaman niya na lahat ng mga guro doon ay nasa uniforme na iyon. Oo, mabilis namin natapos ang aming internship. Bukod, mayroon akong sertipiko ng kwalifikasyon ng guro. Tiyak, natatapos ko ang lahat at naayos na. Mula ngayon, mamumuhay na ako dito sa malaking lungsod na ito, Mayberry. Paano naman kayo narinig? Kung nag-aaral ka sa Mayberry University, nakahanap ka na ba ng trabaho? Panipi. Pagkatapos ng lahat, si Lillian ay medyo mature na ngayon. Pagkatapos ng maraming mga taon, bagaman minamaliit niya si Gerald, magalang pa rin siyang nagtanong sa kanya. Ako, hindi pa. Iniisip ko pa rin kung ano ang dapat kong gawin. Mula ngayon, panipi, ngumiti si Lillian. Sa totoo lang, Gerald, naisip ko na mas mapapabuti ka pagkatapos mong mag-aral sa kolehiyo. Nakakagulat. Kung hindi mo magawa ito, bumalik ka lamang sa iyong bayan. Tingnan kung makakahanap ka ng trabaho sa bayan. Kung hindi, maaari kang laging bumalik sa iyong nayon at bumili ng ilang lupa. Maaari kang magsimula sa pagsasaka o iba pa. Iyon ang paraan kung paano sinisimulan ng mga mag-aaral sa universidad ngayon ang kanilang negosyo. Panipi, inakbayan ni Lillian ang kanyang dibdib. Simula pa lang, naramdaman niya na si Gerald ay isang walang kabuluhan. Matapos ang pagkakaroon ng isang casual na pakikipag-usap sa kanya, lumala ang kanyang opinyon tungkol sa kanya. Papunta na siya para sa isang internship, ngunit hindi pa niya alam kung anong uri ng bagay ang nais niyang gawin sa hinaharap. Sa pagtingin sa kung paano siya pinayuhan ni Lillian, ngumiti lamang. Siya nang mapait at paulit-ulit na tumango. Sa tabi nila, tumango din ang lalaking iyon. Sinabi niya pagkatapos, tama ang sinabi mo, mahirap para sa mga mag-aaral sa universidad na maghanap ng trabaho sa kasalukuyan. Ang ilang maliliit na kumpanya ay walang promising hinaharap. Ang mga malalaking kumpanya ay nais lamang ang mga may talento. Tingnan lamang. Ang Universidad ng Mayberry, tanging ang pinakapambihirang mga makakahanap ng magagandang trabaho. Kumusta naman ang iba? Nakasalalay sila sa ilang mga koneksyon o kanilang mga pamilya upang magkaroon ng isang maaasahang hinaharap. Panipi, ang isa pang batang babae sa tabi nila ay nagdagdag, totoo iyon. Ang mga taong higit na nagdurusa ay ang tulad ni Gerald. Niwala siyang kakayahan at husay sa pagsasalita. Bukod, medyo mahirap siya pareho sa ekonomiya at sa aspeto ng kultura. Panipi, napalubog sila sa isang mainit na talakayan, at tumayo roon si Gerald na walang kinalaman. Sa wakas, nagawa ni Gerald na sabihin ang ilang bagay matapos silang gawin. Kayong apat ba ay mga bagong rekrutadong guro? Dito, hindi naman masama talaga. Ang sweldo na ibinigay ay medyo mahusay din dahil ang namumuhunan ay nagbigay ng isang malaking halaga ng mga pondo. Ang pag-aayos ng pamumuhay na inihanda nila ay napakahusay din. Panipi, nais lamang ni Gerald na makipag-chat sa kanya bilang isang old mate sa paaralan. Ano ba, Gerald, huwag kang magpanggap na marami kang nalalaman. Dito, sinabi mo ang mga bagay na iyon dahil gusto mo lang magpakitang gilas sa harap namin. Alam na alam ko yun. Ano ang kailangan mong maging napakahusay? Alam kong malinaw ang tungkol sa iyong sitwasyon. Gusto mo bang ibuhos ko ang lahat? Panipi, wika ni Lillian na walang magawa. Bahagya lang hinawakan ng ilong ni Gerald at ngumiti ng mapait. Nga pala, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay mula nang mabangga natin ang bawat isa dito ngayon. Sa sandaling iyon, tumangala si Lillian, na parang may iniisip siya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.